Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Hubot-hubad na bangkay ng 7 taong gulang na batang babae natagpuan sa Dalampasigan sa Dagupan City. Ilang sityo ng Barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan, lubog pa rin sa baha. Taasingil sa kuryente ngayong Agosto, aasahan daw ng mga consumer ayon sa DECORP. At Encantadora Falls, patok na pasyalan sa Bintar, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, natagpuan ang hubot-hubad na bangkay ng 7 taong gulang na batang babae sa dalampasigan ng Barangay Bunuan Geset sa Dagupan City. Nakaalerto Sandy Salvacio. Nangingisda sa dagat ang mag-live-in partner na sina Erlina at Joseph pasado alas 5 kaninang madaling araw nang makita nila ang bangkay ng isang batang babae sa dalampasigan sa bahagi ng Barangay Bunuan Geset, Dagupan City. Hubot-hubad ang natagpo ang bangkay ng bata. Inakala pa raw nilang manika dahil nakasilid sa garbage bag ang itaas na bahagi ng katawan ng bangkay. Naghihila po ako ng duckless, ma'am. Tapos habang hinihila ko po, yung pagkahila ko po ng mga 4 na hukbang ko po, pakatingin ko po ng ganun, paa. Tapos yung pagkaano ko na naman, bakit hilain mo na? Sabi niya, saglit. Sabi ko, tapos hilain mo na, may patay na bata dito. Sabi ko ganun sa kanya. Tawag ko po siya, tapos parang natutulala lang. Tawag ka ng doon para makita nila dyan. Positibong kinilala ng kanyang pamilya ang batang biktima na una nang napaulat na nawawala kahapon August 14. Tubong Asinggan, Pangasinan ang batang babae na 7 taong gulang. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang ina ng bata pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Pero sa social media post ng isa niyang kaanak, habang nagluluksa ang pamilya sa sinapit ng kanilang pinakamamahal, nanawagan din sila sa netizens na huwag mag-post ng mga larawan o video ng bata lalo na ng mga nakuhanan sa dalampasigan. Isang matalino at mapagmahal daw na anak si Aleria Gabriel o kung tawagin nila ay Portia. Mahigpit na nakikipag-ugnayan ang pamilya sa mga otoridad upang makamit ang hustisya para sa kanilang munting anghel. Sa isa pang social media post, kinokondena ni Asinggan Vice Mayor Heidi Chua ang karumal-dumal na sinapit ng bata. Nagpaabot din ito ng pakikiramay sa naulilang pamilya. Kaisa raw ang mga opisyal ng Asinggan sa pagtuntun sa hustisya. Ikinababahala rin ng alkalde ng Dagupan City ang karumal-dumal na krimen. Ikinalulungkot naman ng alkalde ang pangyayari at tiniyak na tutulong sa pagkamit ng hustisya para sa biktima. Nag-conduct po ng initial examination yung SOCO, yung medical legal officer natin. Nakita nila na may tatlo pong gilid yung leg po ng bata. So, yun po sir. Then, nalaman namin nung after namin na mag-conduct ng further investigation na itong bata po pala is ito yung nawawalang bata doon sa Asinggan. Sa inilabas na press statement ng Pangasinan Police Provincial Office, tiniyak ng officer in charge ng PPO na hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Nananawagan din sila sa publiko na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon para sa mabilis na pagkaresolba ng kaso. Sinasabi na yung bata is may isang sasakyan, Toyota Fortuner, na pumunta po dun sa bahay nila. Then, buwaba yung driver, kinuha yung bata, pinasakay dun sa harapan. Then, umikot ulit, nag-drive, then umalis na. Yung suspect natin, so pag makikita natin dun sa insidente, kinuha yung bata, hindi po siya by force. So, sumama po, kinarga yung bata, isinakay. So, most probably, relative niya. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Lubog pa rin sa baha ang ilang sityo ng Barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Konting ulan lang,
binabaha agad ang ilang sityo sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Problema ito ng ilang residente. Nagiging pahirapan kasi ang pagpasok sa eskwelahan ng mga estudyante. Kasi kung nakasapatos na sila, ay nababasa yung kanila, di lalo sila magkakasakit. Kaya naglagay ng paving block sa mga opisyal ng barangay na magsisilbing pathwalk sa Sitio Guantang at Sitio Molina. Makatutulong daw ito para hindi lumusong sa baha ang mga estudyante. Kabilang ang 2 sityo sa target ng mga opisyal ng barangay na magkaroon ng drainage canal. Budget ng 2026, ilalagay namin sa development fund. Kasi marami pang yung priority namin, yung drainage talaga. Kagaya yung Purok 6, Purok 2, sa Bautista Kuman dito sa Diviere Street. Hiling naman ng ilang residente na sakaling wala pang drainage ay matulungan sila kahit matambakan ng buhangin ng kanilang lugar. Mahirap kasi dito sa amin mababa na. May buhangin. Magbibigay siya ng mga panambak. Kabilang sa tatalakayin sa regular session ng Barangay Council ang paglalaan ng pondo sa konstruksyon ng drainage canal sa iba't ibang lugar. Bukod sa konstruksyon ng mga drainage canal, tuloy-tuloy rin ang dredging operation sa Payas Creek na bahagi ng nasabing apektadong barangay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasa 106 na pong mga bata ang sinagip ng DSWD dahil sinasaktan, hindi pinapakain, ikinakadena at ikinukulong paumano sa banyo. Tutukan sa report ni CJ Turida. Sa loob ng isang pribadong care facility sa Mexico, Pampanga, inaresto ang isang pastor na nagpapatagbo ng isang Social Welfare and Development Agency o SUADA. Inireklamo kasi siya ng umano'y pang-aabuso sa mismong mga batang inaalagaan ng pasilidad. Nang inspeksyonin ito ng mga tauhan ng DSWD. Ang SUADA ay pasilidad na rehistrado at autorisado ng DSWD na mag-alaga ng mga batang inabandona gaya ng mga street children. Kasama ang DSWD nang magkwento ang ilan sa kanila. Parang kadena po ng aso. Nakadena ka dahil. Tumakas po ako. Tatlo po kami. Parang sa aso? Opo, ganun po. Kaso po yung kadena po na yun makapal po. Ginapos ng gamit ng kadena na makakapal, pinaluhod sa graba, pinaluhod sa asin na may bato, pinalo ng yantok na yung ginagamit sa arnis, pinalo ng PVC pipe, kinulong sa kubeta, hindi pinapakain. May 106 bata sa pasilidad ang sinagip ng DSWD Field Office Central Luzon. Dinala na sila sa isang DSWD facility sa Lubao, Pampanga at sumailalim sa counseling at iba pang pagsusuri. Nahaharap sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pastor at direktor ng pasilidad na isang US national. Wala naman katotohanan sa allegation, sir. Upon our arrest, we have to make a report sa BID, sa Bureau of Immigration, para po sa record check ng foreign national. Binalikan ng news team ang pasilidad pero sarado ang compound, bagaman may worship service dahil pinatatakbo rin ng isang religious group. CJ Torida, One North Central Luzon. 40 centavos per kilowatt hour na taas singil sa kuryente ngayong Agosto, aasahan daw ng mga consumer ayon sa DECORP. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dahil inaasahan ang taas singil sa kuryente ngayon ay kinakailangan muling maghigpit ng sinturon ng ating mga consumer. Epektibo ngayong buwan, magkakaroon ng dagdag singil ng kuryente ang Dagupan Electric Corporation. Ayon sa DECORP, tinatayang aabot sa 40 sentimo ang taas singil kada kilowatt hour. Bunsod ito ng pagtaas ng generation at transmission charge. Mula sa 9 pesos and 31 centavos na kada kilowatt hour rate noong Hulyo, papalo na sa 9.71 ang kada kilowatt hour rate ngayong buwan. Kung halimbawang umabot ng 100 ang konsumo ng isang consumer, madaragdagan ito ng 40 pesos kung ikukumpara sa singil noong nakaraang buwan. Gawa ito ng mas mataas na generation cost ng isa sa mga suppliers namin. Yung karagdagan pa na nagkaroon ng effect doon sa presyo ng kuryente itong August, yung nabanggit ko nung last month, yung sa transmission charge naman na inalaw ng ating regulator, yung NGCP. Si Nanay Eva katatapos lang magbayad ng kuryente kaninang umaga. Para sa kanya, hindi pa raw nito gaanong nararamdaman ang tasingil, pero ngayong Agosto tiyak na magtitipid muna sila sa kuryente kung tataas man daw ang singil dito. Madam, mataas kasi may aircon. Tsaka palagi naman wala kami bahay. Sa araw, wala kami.
Tiniyak naman ng DECORP na sapat ang supply ng kuryente. Chris, muling nagpaalala ang DECORP sa mga simpleng paraan ng pagtitipid sa pagkonsumo ng kuryente katulad na lamang ng pag-alis o pag-unplug ng mga appliances o gadgets na hindi naman kinakailangan o ginagamit. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Beep, beep, beep sa mga motorista. Dagdag bawas ang presyo ng oil products sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 50 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Nasa 70 centavos naman ang posibleng ibawas sa diesel, habang nasa piso ang posibleng tapyas sa kerosene. Ayon sa DOE, ang rollback ay dahil sa pagtaas ng supply ng krudo. Nakikitang mababa ang demand dito at paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Dahil naman sa mataas na demand, partikular sa Amerika ang dahilan ng price hike sa gasolina. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, naagnas na bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang nakitang palutang-lutang sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Isang naagnas na bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang sa bahagi ng Angalacan River sa barangay Usyam, Mangaldan, Pangasinan kahapon. Hubot-hubad ang bangkay na tinatayang nasa edad 35 hanggang 40 anyos. Nadeskubri ang bangkay ng isang lalaking nangingisda sa ilog. Paghahanap din po natin ng kung sino po yung nakakilala sa kanya sa Mangaldan ay wala po tayong nawawalang kababayan. So siguro ma'am, yung mga karatig bayan po natin, Mapandan, San Jacinto, Manawag. So siguro mas maigi din po na ma-inform din sila para at least baka sakaling may mga nawawalang kamag-anak. So pwede po silang pumunta sa isang pulnarya po dito sa mga. Hindi patukoy ng otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Ayon sa otoridad, posibleng 3 hanggang 4 na araw ng palutang-lutang sa ilog ang katawan ng biktima bago ito madeskubre. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ang Mangaldan Police Station sa iba't ibang bayan para sa mabilis na identification sa pagkakakilanlan ng biktima. Iniimbestigahan pa ng otoridad kung nalunod ba ang biktima o pinatay at tinapon lang sa ilog. Nakahimlay sa ngayon sa isang punerarya sa bayan ng bangkay ng lalaki. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. 2 babae naman ang natagpo ang patay sa gilid ng kalsada sa Palawig, Zambales. Tutukan sa report. Dalawang babae ang natagpuang patay sa gilid ng kalsada sa Barangay Salas, Palawig, Zambales kahapon. Ayon sa pulisya, parehong nakita ng tama ng bala ng baril ang mga biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nakarinig daw ang ilang saksi ng mabilis na pagdaan ng sasakyan sa lugar. Ilang sandali pa, nakarinig din sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Tumawag sa amin na concerned citizen regarding may nakita pong dalawang bangkay na wala na pong buhay sa gilid ng kalsada. Napag-alaman din ng pulisya na Tubong, Zambales ang isang biktima at Tarlac naman ang isa pa. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 5 basyo ng bala ng kalibre 45 at 15 pakete na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga. Sa investigation findings, binaril po. Yung pong isa, mayroon po siyang 3 butas ng tama ng bala sa likod niya. And yung isa na po, mayroon pong tama sa right upper eyebrow. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy kung sino ang responsable sa krimen. Inaalam din kung may kaugnayan sa illegal na droga ang pangyayari. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantala mga sektor ng edukasyon, public works at kalusugan ang may pinakamalalaking alokasyon sa panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026. Ayon sa Department of Budget and Management, 928.5 billion pesos ang budget para sa Department of Education. Mahigit 881 billion pesos naman para sa Department of Public Works and Highways.
Kabilang dyan ang mahigit sa 272 billion pesos para sa flood control. Mahigit 320 billion pesos ang alokasyon para sa kalusugan. Kabilang na ang 53 billion pesos para sa PhilHealth. Pamunuan ng ilang paaralan sa Dagupan City umaasa sa pahayag ni PBBM na magkakaroon ng internet connection ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa ngayong taon. Narito ang report. Sa nakalipas na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo, inihayag niyang magkakaroon na ng koneksyon sa internet ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa bago matapos ang 2025. Ikinatuwa ito ng pamunuan ng mga paaralan sa Pangasinan. Base kasi sa tala ng DepEd Regional Office 1, nasa 89 na elementarya at 27 sekundarya pa ang walang internet access sa probinsya. Batid ng punong guro ng Dagupan City National High School ang kahalagahan ng internet connection. Ang internet connectivity ngayon ay isa na sa mga essential na mga elements para maging effective at mas maging meaningful yung pagtuturo ng ating mga teachers. Katuwang ng Department of Education ang Department of Information and Communications Technology sa programa upang makamit ang 100% na internet connectivity sa lahat ng public schools sa bansa. Ang mga magkaklaseng sina Princess, Roxanne at Kuel umaasa rin sa free wifi upang mas mapadali ang kanilang pananaliksik sa kanilang mga aralin sa eskwela. Para po mapabilis yung mga pagre-research po namin or pag-aaral po namin. Importante po to para po if ever na kailangan mag-search, hindi na po kailangan mag-load or ano. Sa aming paglilibot dito sa Dagupan City National High School, may ilang mga bahagi naman sa paaralan na konektado na sa internet. Gayunpaman, ang mga internet connection na ito ay ginagamit lamang para sa academic purposes ng mga guro at estudyante. Sa ngayon, halos 35,000 public schools na ang may internet access habang 12,000 public schools pa ang walang internet sa buong bansa ayon sa DepEd. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga miyembro ng LGBTQIA+ at TODA sa Kalasyaw, Pangasinan, nagtagisan ng galing at diskarte sa laro ng lahi. Silipin sa report. Time out muna sa pagrampa ang mga miyembro ng LGBTQIA+, ngunit tuloy naman sila sa pag-indak. Tigil pasada naman ang ilang TODA members sa Kalasyaw, Pangasinan, hindi para magprotesta, kundi magsaya. Sila ang mga kalahok sa laro ng lahi sa bayan na bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Buwan ng Kabataan. May nakalaan na premyo sa mga mananalo sa bawat laro. Sa August 29 po, gaganapin ang ating championship at magkakaroon po tayo ng habulan ng biik. At ang overall champion na tatanghalin po natin ay mag-uuwi ng 10,000 pesos, pati po yung biik na kanilang nahuli. Unang laro ay ang karerang bao. Sumunod naman ang karerang sako. Pukpok palayok ang unang makabasag ng palayok, panalo. At ang luksong tinig na pataasan ng talon kung saan nagwagi sa larong ito ang mga miyembro ng LGBTQIA+. Para ma-encourage po yung mga kabataan po natin na magbalik tanaw po sa mga laro ng lahi ng ating bayan. Hindi po yung nahuhumaling lang po sila sa mga online games para po maging malusog po yung pangangatawan ng bawat isa. Nanguna naman ang mga TODA Association sa larong hatak lubid. Agawang buko, na nagahalin tulad sa larong football ngunit hindi bola ang pinag-aagawan kundi isang buko at ang palusebo kung saan dapat maabot at makuha ang puting bandila sa dulo ng aakyating kawayan. Mas lalong masaya rin dahil meron kami na ganitong palaro. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, walang bagong bagyo pero magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Bagya kasing lumakas ang epekto ng habagat at posible ring magpaulan ang localized thunderstorms sa ilang lugar. Binomonitor din ng Pag-asa ang mga cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa silangan at kanluran ng bansa na posibleng maging bagong low pressure area. Base naman sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ang posibleng ulanin, lalo na sa hapon at gabi. Kalat-kalatang malalakas na ulan, gaya ng maaring maranasan sa Pangasinan, Tarlac, Nueva Vizcaya, Cagayan at La Union. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Arestado ang 20 anyos na lalaki dahil sa iligal na pangingisda sa Pasukin, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Arestado ang isang 20 anyos na lalaki matapos maaktuhan na gumagamit ng kuryente sa pangingisda sa isang sapa sa Barangay Salpad, Pasukin, Ilocos Norte noong Lunes ng gabi. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag na may nagsasagawa ng illegal fishing sa lugar. Agad rumisponde ang pulisya at naaktuhan ang suspect na gumagamit ng electro-fishing device. Nagkumpiska sa kanyang electro-fishing apparatus, inverter, fishing rod at basket. Ayon sa PNP, inamin ng suspect na dati na itong gumagamit ng kuryente sa pangingisda. Agad itong sinampa ng reklamong paglabag sa RA 10654 o Philippine Fisheries Code. Nasabat naman sa police checkpoint ng mga otoridad ang isang closed van truck na naglalaman ng 245 boxes ng sigarilyo sa bahagi ng National Highway sa barangay Nagsabaran, Jadi, Nueva Vizcaya, gabi noong Martes. Galing umano sa Binondo, Manila ang truck at patungong Santiago City, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya, may ipinakitang dokumento ang driver at pahinante nito, ngunit taliwas sa laman ng truck. Neutral auto parts na 10 piraso umano ang nakalagay sa papeles. Pero nang buksan ang sasakyan, tumambad sa mga otoridad ang kahon-kahon ng sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3.2 million pesos ang mga kontrabando. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang driver at kasama nito na wala pang pahayag. Patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy kung saan nanggaling ang mga sigarilyo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Patay ang 45 anyos na rider ng motorsiklo matapos na bumangga sa puno sa gilid ng National Highway na bahagi ng Barangay Nalvo, Pasukin, Ilocos Norte noong linggo. Sa investigasyon ng pulisya, nawala ng kontrol sa manibela ang biktima habang nasa pakurbadang bahagi ng kalsada. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding sugat ang biktima sa bahagi ng katawan. Isinugod pa sa Rural Health Unit ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa pulisya, nakainom ang biktima nang mangyari ang insidente. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Ang biktima po natin is pauwi na sana sa Barangay 1 and galing siya sa inuman kasama yung mga co-workers niya and unfortunately po is na-lose control yung steering wheel and bumangga po siya sa may Eucalyptus Street. Para maiwasan ang pagkakasangkot ng mga lokal na opisyal sa katiwalian, Local Governance Seminar isinagawa sa Pampanga. Narito ang report. Nito lang Agosto nang arestuhin sa entrapment operation ng NBI ang isang alkalde sa Pampanga dahil sa umano'y pagtanggap ng suhol mula sa isang korporasyon. Ang mga ganitong sitwasyon ang nais daw maiwasan ng provincial government sa iba pang lokal na opisyal sa probinsya. At para mapaghusay pa ang panunungkulan ng mga lokal na opisyal, nagsagawa ng LEAD o Leadership, Ethics, Accountability and Development Program in Local Governance na pinangunahan ng DILG. Layon din ng programa na pagtibayin ang ugnayan at pagkakaisa ng mga halal na opisyal sa probinsya at maturuan sila ng tamang proseso sa paggawa ng batas, gayon din ng accountability sa bawat desisyong ginagawa sa pamahalaan. Talagang idiniin namin na walang tapat na panunungkulan, tapat na serbisyo at walang tumatanggap ng suhol. Tinalakay ng DILG sa seminar ang kahalagahan ng Local Government Code sa epektibong pamumuno. Ngayon, panahon na upang ipasantabi muna ang mga bagay na yan at magtulungan para sa mga taga Pampanga. And that should be the mindset
of each and every one of us. Bottom line, at this time until June 30 of 2020, for you to work together. Nagkaroon din ng refresher course para sa mga lokal na lider hinggil sa mahalagang usapin tulad ng pagsusulong ng mga ordinansa, solid waste management, anti-illegal drugs campaign, local legislation at proseso ng pag-aproba ng mga government permit upang matiyak ang legalidad ng mga transaksyon sa LGUs. CJ Torida, One North, Central Luzon. Kinaliwan ng mga manonood ang Kalesa Spectacle na bahagi ng Pavrulun Afi Festival sa Tuguegarao City, Cagayan. Nagpagandahan sa disenyo ang mga kalesa gamit ang indigenous materials. Inayusan din ng mala prinsipe at prinsesa ang mga alagang kabayo. Pinalakpakan sila ng mga manonood. Nagawin ng premyo ang mga nagwagi sa kompetisyon. Encantadora Falls, patok na pasyalan sa Bintar, Ilocos Norte. Ating dayuhin sa report. Patok na pasyalan ngayong tagulan ang kakaibang talon sa Barangay Dipilat, Bintar, Ilocos Norte. Ito ang Encantadora Falls na picture perfect ang view. Malawak ang talon at mala swimming pool ang kulay asul na tubig. Malamig sa lugar dahil napalibutan ng mga puno. Mahahalina pa sa magandang tanawin ng kabundukan. Mula sa bayan, mahigit 30 minuto lang ang biyahe bago makarating sa Encantadora Falls. Patok ang water tubing adventure sa Lagayan Abra. Pwedeng magpaanod sa napakalinis na tubig. Masisilayan pa rito ang malaparaisong kabundukan na may malakurtinang talon sa gilid ng bundok. Sulit ang water adventure dahil maraming pang Instagrammable na view sa lugar. Para masubukan, makipag-ugnayan sa Lagayan Tourism Office. May tour guide at marerentahan na salbabida at iba pang mga gamit para sa water tubing adventure. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.